mayor, vice mayor, vice presidente, senador. Ayun. Okay na okay. Ngayon, napag-usapan naman namin ni Presidente Duterte. Ang tao ka mo. Kasi tinatanong niya ako, sa lalakbay mo ba? Anong tingin mo? Anong sinasabi ng mga tao? Yung mga tao naghihintay sa isang leader. At ang inaantay nila, ikaw. Kung hindi ikaw, si Inday Sara. Or, the both of you. Sabi ko, yung mga yan, naghihintay na lumabas kayo sa kalsada. Pag kayong dalawa lumabas, o isa sa inyo, sasama yan. Hanggat hindi kayo lumalabas, yung mga salita, mga presko, wala lahat yan. Hindi papansinin niya. Ang mga militar naman, di ba, supposed to be, sila ang nagbibigay protection. Pero ang kasaysayan nila, ang history nila, pag hindi nila nakikita ang taong bahay nag-aalma sa kalsada, hindi naman sila sumasama eh. Inaantay din nila yun eh. So, waiting, puro lang siya, wait and see. Sabi ko, gusto mo magkaroon ng pagbabago in the sense na matatakot ang mga nakaupo sa kapangyarihan at baka mapalitan at baguhin nila mga sarili nila. O kaya naman, yung taong bayan mismo, pumalit sa kanila, lumabas ka ng kalsada. Samahan kita. Sabi kasi, hindi accurate yan eh. Yung paihuatig, mula mo kung napaka-accurate yan. Kasi iba ang naririnig ko, dahil umiikot ako eh. Naririnig ko mataas ang rating ni sa tao, si Inday Sara. At talagang bumababa si Bibian. Hindi dahil sa kanya, kundi dahil sa mga tao niya. Yun ang nakikita ko niya. Yung sa ibang ang gusto kong pag-usapan natin, alam nyo, galing po ako sa Davao. Dahil ako'y inaanya ni Presidente Duterte na kami mag-meeting. Dalawang meeting, isang malaking grupo, tapos kaming 4 lang. At marami nagtatanong sa akin ngayon sa text. Kasi nag-vlog nga ako ng gabi. Ano raw ba talaga ang tatakbuhan ni Presidente Duterte? Tatakbo raw ba? O magre-retire na? Ang aking payo po kasi, tumakbo siya ng alkalde. Yan ang una kong payo sa kanya. Matagal ko na sinabi sa kanya. Kailangan nga tumakbo ka ako ng mayor ng Davao City sapagkat yung mga walang utang na loob sa'yo na nilagay mo sa pwesto, lalabanan ka niya. Nilalabanan ka na nga eh. Kailangan makakuha mo uli. Kasi nakakuha na sila ng barangay kapitan ng mga, kung hindi ako nagkakamali, 67. Sa kabilang po? Sa kabila, yung mga walang utang na loob na mga kinalinga niya na ngayon binibira siya. Sabi ko, kailangan hawak mo pa rin ng Davao. Noon yun, yung mga sinasabi ko. But nung sunod-sunod na pang-aapi ang natatanggap nila, sabi ko sa kanya, the other week, tumakbo kayo senador. Kasi gusto ko kayo ni Inday Sara tumakbong presidente at vice president 2028. Sabi niya, bakit senador? Gusto ko nga, kongresista eh. Dahil gusto kong turuan itong mga nayayamot ako pag nanonood ako eh. Parang walang maalam yung mga ito. Galing siya sa Congress, di ba? Sabi ko, nasa Congress, senador ka na lang. Medyo, pag senador ka, hindi ka aapi-apihin ng mga yan. Pangalawa, mas mahalaga sa akin, pag tumakbo ka kasing senador, magiging barometro mo yon, magiging measurement mo kung ikaw ay nasa taas pa ng popularidad. Pag ikaw ay nag-number 1, 2, 3, ibig sabihin, nandun pa rin ang pagtanggap sa'yo ng taong bayan. At ituloy mo ang pagtakbo mo, Vice Presidente sa 2028. Pero kung mananalo ka nga, number 8, 9, 10, 11, 12 ka, kalimutan mo ng pagtakbo mo, bumaba yung rating mo. Kaya, yun ang nasa lamesa niya ngayon. Mayor ba o senador? Abangan natin. Kailan ba ang deadline ng huling araw ng ngayong national? Sa October 8 po. October 8, ayun. Pag hindi siya nag-file, di most likely, sa local siya pa magpa-file. Yes po. At ang katanungan dyan, kasi di ba, in-announce na 3 Duterte ang tatakbo. May katetext lang nga ng isang kaklase ko. Confirm ba tatakbo? Chismis lang ako yan. Anyway, kasi si Mayor Baste, maraming gusto yung tumakbong senador.
mananalo yun. Dahil Duterte ang brand eh. Kaya lang, mas maganda, sabi ng mga nag-aaral dyan sa Davao, na tumakbo siyang vice mayor. Para si Presidente Duterte, kung mag-mayor. Mayor na, sigurado naman panalo yan eh. Kasi yung balita ko, yung walang utang na loob na yun, pinapangakuan ng pera. Bibigyan ka namin ng pera, talunin mo yung mga Duterte nga. Ito naman walang utang na loob. Bigyan mo muna ako ng 1.5 billion. Sus, Mario Josep. Gagastos siya siguro 100 million. The rest of the 1 billion tatago niya sa sarili niya. Pag ang labanan ganyan, delikado. Baka manalo. Pero kung si Digong ang kalaban, wala. Kahit sino. Wala na yan. Kaya, mas magandang si Digong ang mayor para pag tumakbo siya ng vice presidente, pag siya ay nag-resign, o di si Baste pa rin ang mayor. O di ba, mga ganyan. Ewan ko, pangilang term na ba si Pulong? Parang last term na ata ni Last term ngayon? Congressman Pulong. Pwede pa siya tumakbo? Kung tatakbo siya, Attorney Sal, dapat ibang posisyon na. Kasi ganun ba? parang nag-consecutive na siya na... Kailan ba siya naging ng congressman? Di ba nung 2016 lang? Yan po ang hindi ko po sure. Check Pero mo nga. parang Check mo nga. Kung kailan. Kasi kung pwede pa siyang tumakbo, tuloy niya yung Congress. Kung hindi na siya pwedeng tumakbo, mag-senador ka na lang. Kailangan merong isang senador na Duterte. yun. Kasi ngayon po sa mga survey ay parati pong nasa top 1 to 5 po si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yun nga lang, depende pa rin po sa kanyang desisyon kung ano po ang kanyang tatakbo, ano po ang posisyon na kanyang tatakbuhan ngayong upcoming election. So, hindi, yung si Pulong ang dahil hindi ko alam kung i-google mo nga kung kailan ba naging congressman si Pulong. Okay. Ano bang year? Naging congressman po siya sa nung last July 2019 hanggang 2020, then nag-ano siya. So pwede pa siyang tumakbong congressman. Ayun. So may 3 terms po. 3 terms yan eh. Tumakbo ba siya ng 2016 nung tumakbo yung tatay niya? Parang hindi po ata. 2016, 2019. Pwede pa siyang isa palagay ko. Kasi 3 taon po yung isang term. Kung hindi naman, senador na lang. Tama, maganda na yun. Mayor, vice mayor, vice presidente, senador. Ayun. Okay na okay. Ngayon, napag-usapan naman namin ni Presidente Duterte. Ang tao ka ako, kasi tinatanong niya ako, sa lalakbay mo ba? Anong tingin mo? Anong sinasabi ng mga tao? Yung mga tao naghihintay sa isang leader. At ang inaantay nila, ikaw. Kung hindi ikaw, si Inday Sara. Or, the both of you. Sabi ko, yung mga yan, naghihintay na lumabas kayo sa kalsada. Pag kayong dalawa lumabas, o isa sa inyo, sasama yan. Hanggat hindi kayo lumalabas, yung mga salita, mga presko, wala lahat yan. Hindi papansinin niya. Ang mga militar naman, di ba, supposedly, sila ang nagbibigay protection. Pero ang kasaysayan nila, ang history nila, pag hindi nila nakikita ang taong bahay nag-aalma sa kalsada, hindi naman sila sumasama eh. Inaantay din nila yun eh. So, waiting, puro lang siya, wait and see. Sabi ko, gusto mo magkaroon ng pagbabago in the sense na matatakot ang mga nakaupo sa kapangyarihan at baka mapalitan at baguhin nila mga sarili nila. O kaya naman, yung taong bayan mismo, pumalis sa kanila, lumabas ka ng kalsada. Samahan kita. Kahit nabombayin tayo ng tubig. Hindi naman ako... Hindi naman tayo, kahit na baril, kasi nung panahon, Carlo, ewan ko, yung baka grade school ka pa. Kami yun nila, Tanyada, nasa kalsada kami nila Joker Arroyo. Kami nilaro niya sa gisa, kahit anong bomba mo sa amin, wala yan. Kaya tao, araw-araw, dumadami hanggang naging EDSA Revolution.
So, Kung balikan yung yung mga kandidato. sige po. Alam mo yung mga tumakbo sa Panguluhan, di ba? Ngayon tumatakbo sila. Itong mga ito, kung murahin, banatan si kandidato Bongbong Marcoson, ganun-ganun na lang. Pero tingnan mo ngayon, niyakap. Talaga mga pretenders ng mga ito. Hindi ko maintindihan anong klaseng uri itong mga ginagawang mga pahayag nito. Kaya ito, wala. Hindi makakakuha itong boto sa akin. Kung ako tatanungin nyo, sa akin lang, bahala kayo. Meron pa, sino pa bang, meron pang isa. Yung pinanalo ni Presidente Duterte, di ba? Tatlong pinanalo niya. Oh, yung Si dating Bato, si Bongo, at saka yung isa, ayoko nga ngalanan yan kasi parang undeserving of being mentioned. Napaka-traidor. First opportunity na bumaliktad. Ngayon, nandiyan sa administrasyon, talaga naman tong mga taong ito. Kaya alam mo, yung nagbablog ako ngayon, grabe ang reaction ng mga taong ito doon sa mga pangalan na ayaw kong banggitin. Hindi ko kasi yan. Bahala na kayo kung sino nga yan. Basta, ayoko nang babanggitin ng mga pangalan, makadagdag pa ng kampanya sa kanila. Naglalaki yan pa mga mga billboards. Litrato, mga carp. Hindi pa man, ha? Hindi pa man. Hindi pa kampanya. Sige na. Yung isa Tol! Sarap mo. Yung isa naman, this is the moment. Kung ano-ano Ako talaga naman. Kaya ako, alam mo Carlo, talagang dapat i-abolish ang Kongreso na Huwag na tayo, mag-revolutionary government na lang tayo. Presidente na lang, kahit si Bongbong okay na sa akin, basta revolutionary yung gobyerno. Wala nang Kongreso, ang executive, merong kapangyarihang pang-legislatura at executive. Para isa na lang bibitayin natin, hindi ubod ng dami. Kulang ang kulungan. Hindi